Good morning din sa iyo, Sandro, at good morning mga boss. Ngayong umaga nga ay makasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio para gabayan po tayo sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras at syempre sagutin din ang ilang katanungan natin kaugnay sa lagay ng panahon. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Jessie. Ganun din po sa lahat ng nanonood. Mr. Aurelio, unahin na po muna natin itong si Typhoon Henry. Ano na po ba ang kasalukuyang lokasyon nito at may pagbabago po ba sa naging direksyon nito? At kaugnay po dyan, meron na po ba nga inilabas na public storm warning signal ng Pag-asa at ano po ang areas ang apektado nito? Opo, itong si Bagyong Henry ay binabaybay niya ang Balitang Channel na maaaring maapektuhan patungo ito sa Batanes area. Ang lakas ng hangin na taglay ng Bagyong Henry ay umaabot sa 130 kilometers per hour. Ito ay malapit sa mata ng Bagyong si Henry. At samantalang ang gustiness ay umaabot naman sa 160 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong kikilos ng pa-northwest sa bilis na 24 kilometers per hour. Nakataas po ang signal number 2 dito sa Batanes Group of Islands. Samantala ang signal number 1 naman dito sa Calayan kasama ang Babuyan at Calayan Group of Islands. Itong mga lugar nito ay makakaasa po ng masungit na panahon at napakaalon ng ating mga karagatan doon. Samantala itong habagat kaya naapektuhan itong lalaming bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila at ganoon din ang Western Visayas. Kaya paalala po sa ating kababayan sa buong Luzon at Western Visayas na maging alerto sa mga posibleng flash flood at landslide. So yan, nabanggit nga po sa atin ni Mr. Aurelio na meron pong nakataas na public signal warning signal number 2 and 1. At sa mga nabanggit po na areas, importante po na mag-monitor tayo sa lagay ng panahon dahil makakaranas nga po kayo ng masungit na panahon ngayong araw. Mr. Aurelio, ano po ba ang epekto nitong Typhoon Henry sa hanging habagat? Mas pinalalakas niya po ba ito? At kaugnay po dyan, meron po ba nga nakataas na gale warning? Ano-ano pong baybayin ang apektado nito? Opo, itong bagyo nito ay hinihila niya itong habagat. Kaya itong habagat nakakapekto dito sa lalabing bahagi ng Luzon at ganoon din ang Western Visayas. Yung nakikita, ito yung habagat na hinihila mismo ni Henry. Kaya makakaasa po tayo ng mga malakas at mga maulan dahil sa habagat dito sa lalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas. Kaya dahil dito sa habagat ay maalon po ang ating mga karagatan. Dito sa eastern, southern at western section ng seaboards ng Luzon at ang buong seaboards ng Visayas yung nakikita ay maalon po ang ating mga karagatan. Kaya po sa ating mga nagbabalak pumalaot, lalo na po ang ating mangingisda, na huwag mo nang pumalaot dahil malaki po ang pag-alon doon. Inaasahan po natin na antayin mo natin itong si Bagyong Henry na lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility na maaari pong bukas ng madaling araw ay nasa labas ito ng ating PAR. So yan nga po mga kababayan, narinig natin mula kay Mr. Aurelio na makakaranas nga tayo ng mga pag-ulan ngayon dahil mas pinalalakas pa nga nitong ni Typhoon Henry itong hanging habagat kaya makakaranas po ng maulan na panahon ang western section ng bansa natin, particular po dito sa Luzon at Visayas. Kaya po sa mga lalabas wag po natin kalilimutan yung pagdadala ng payong. At dahil nga sa mas pinalalakas nito yung hangin, naglabas po ng gale warning ang Pag-asa. Kaya po ang gale warning nito ay para po sa inyong kaligtasan. Kaya po sa mga kababayan po natin, huwag po muna kayong pumalaot ngayong araw dahil hindi po safe o ligtas ang kondisyon ng karagatan. Mr. Aurelio, ito po nga cloud cluster na binabantayan naman natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Meron na po ba nga development dito? Ito po ba ay na-develop na sa pagiging low pressure area at ano na po ba ang kasalukuyang lokasyon nito? Opo, meron tayong namata ito isang ganap na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yun na makikita, ito po yung namata natin sa low pressure area at posibleng itong bagyo kaya patuloy natin babantayan. Kasalukuyan ang layo nito sa east ng Mindanao ay east ng Visayas ay nasa 1,900 kilometers. Kaya patuloy natin maging update sa ating weather, lalo po kay Henry at ganyan din ito sa namumuong sama ng panahon o low pressure area.
So yan, narinig nga natin, no, wala naman direktang epekto sa ngayon ito nga cloud cluster na sa labas nga ng Philippine Area of Responsibility at na-develop na nga ito sa pagiging low pressure area. Patuloy po nating babantayan ito nga cloud cluster o ito yung LPA na nasa labas nga po ng ating PAR sa mga susunod pang araw. Mr. Aurelio, magkaroon lamang po tayo ng konting review. Ito pong si Typhoon Henry, pang ilang bagyo na po ba ito ngayong taon? At pang ilang bagyo naman ito ngayong buwan July? At kung kapansin-pansin nga po, no, na puro typhoon category yung mga bagyong pumapasok dito sa bansa natin ngayong buwan ng July. Ito po ba ay normal? Ano po ba ang dahilan ng ganitong senaryo? Itong si Bagyong Henry ay pang-walong bagyo sa taong nito. At sa buwan nito, sa July, ay pang-apat na itong bagyong si Bagyong Henry. At ito ay halos lahat, yung apat na bagyo sa ganitong buwan ay panay typhoon. So normal naman po yan dahil kalakasan po ng habagat to sa buwan ng July, August at September. Kaya po, asahan po natin dahil gustong-gusto ng isang bagyo na makaipon ng maraming water vapor. Kaya itong habagat, kapag panahon ng tag-ulan, hinihila ng isang bagyo ang habagat. At ang habagat, maraming dalang water vapor. Kaya nakakabuo na ng isang typhoon itong panahon ng buwan na ito. So yan nga, naintindihan nga natin, no, kung bakit nga puro typhoon category yung pumapasok na bagyo sa loob nga ng ating PAR. Yan ay dahil nga kasagsagan nga po nito nga hanging habagat at alam naman nating lahat na isa tong factor sa pagbuo ng isang sama ng panahon o yung water vapor na content nga nito nga hanging habagat. Mr. Aurelio, tungkol naman po dito sa hanging habagat, no, ano po ba ang dahilan kung bakit nagpapaulan ito sa bansa? Opo, una-una tag-ulan po ngayon at asahan natin mga pag-ulan dito sa ating bansa, lalo na po ang Luzon at ang Visayas. Kaya sa buwan nito, July, ganoon din August at September, kalakasan po ng habagat. At itong habagat ay nagdadala ito ng pag-ulan at malakas ng hangin. Kaya nakakaranas tayo ng pag-ulan, lalo dito sa Metro Manila, kung saan nakakaranas tayo ng pag-ulan. Dito sa Metro Manila, ganoon din sa kalapit na lugar. At Mr. Aurelio, bilang panghuling katanungan na lamang po, no, ano po ba ang aasahan nating lagay ng panahon ngayong araw base po sa nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast? Opo, inulit ko, itong mga lugar po nakataas ang public storm warning signal number 2 at 1 ay makakaranas tayo ng masungit na panahon at malakas na hangin. Samantala, yung mga lalabing bahagi ng Luzon kung saan wala po nakataas ang public storm warning signal. At ganoon din sa Western Visayas, dahil po yan sa habagat, ay makakaranas tayo ng maulap at may mga pag-ulan dulot ng habagat at ganoon din ng malakas na hangin. Andun naman sa lalabing bahagi ng ating bansa yung nakikita into sa eastern section ng Visayas at yung buong Mindanao ay mas maganda akong panahon. Kaya nakakaranas po ngayong oras ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Pero asahan pa rin natin itong mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. So ayan nga po, no, ngayong umaga sa mga papasok po sa opisina, ganun po dun sa eskwelahan, no, at sa mga maghahatid po sa mga bata, wag po natin kalilimutan ang pagdadala ng payong dahil mataas nga po ang chance na makaranas tayo ng mga pag-ulan dahil nga po dito sa umiiral na southwest monsoon o yung hanging habagat at dahil din po sa epekto ng binabantayan natin na si Typhoon Henry. Maraming salamat po, Mr. Aurelio. At nakasama nga po natin si Pag-asa weather forecaster Edsal Aurelio. Wag po kayong alas at magbabalik pa ang Panahon TV. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather buddy Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga, back to studio.